Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. Eto mga kababayan, nako po, breaking news just in, delikado to. Nako, ex-PDEA agent Morales maiipit, PDEA leaks issue, updates yan mga kababayan. Ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo, no? At eto po, patungkol po rito ay nagsalita na nga po, no? Itong si Senator Amy Marcos. Nako. Kapatid po ng ating Pangulong PBBM. Nagsalita na patungkol po dito sa PDEA leaks mga kababayan. At most of the senators, hindi naman most, pero karamihan po sa kanila mga kababayan ay gusto na pong ipatigil, no? Itong PDEA leaks mga karibin natin. So, on what grounds mga kababayan? Yun nga po yung tanong ng ating mga kanetizens, di ba? Bakit po ipapatigil? Dahil ba sa maraming kaso itong si ex-PDEA agent Morales? Or dahil may nasasaktan, no? Or dahil sa ang subject ay ang mismo ang presidente ng ating bansa, no? So yan, kanya-kanya pong yung mga senador natin kanya-kanya po ng kanya-kanya ng strategy para mapahinto itong PDEA leaks investigation. Pero kung para po sa inyo talaga, ikaw na nanonood ngayon mga kababayan, kumbinsido ka ba dun sa kanilang mga dahilan para ipahinto itong investigasyong ito? Well, anyway mga kababayan, bago natin simulan to at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Hey Fran, sabi niya, pakiparating nyo kay Maharlika na ilabas na mga video at picture na ebidensya na hawak niya. Pinagtutulungan na si Morales. Kung meron silang hawak na ebidensya, dapat ilabas na. Kasi kung napanood nyo yung hearing, talagang pinagtulungan si Morales. Baka mamaya magdelikado pa yan. Si Morales, naglakas na ng loob, naglabas na ng video. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Opening speech, hindi privilege speech. O sige, opening speech. Napagbigyan ba? Nang hindi binabara. Sila ang hahaba. Wala na nga koneksyon. Kaya nga nabara na nga ni Senator Chis. Ano sabi? May galit ka talaga kay Morales. But that is your personal. Kaya nga yung personal nila hindi dinadala sa Senate hearing. May personal yung PDEA. Siyempre, naiintindihan ko rin naman sila kasi binanatan sila ni Morales. I agree. Hindi ko kine-question yun. Ang tanong ko, dahil hindi pinayagan yun sa hearing. Kung meron silang personal na galit kay Morales at sa tingin nila sinungaling si Morales at sa tingin nila mali si Morales, idemanda nila. By all means, karapatan nila yon. Pero dyan sa Senate hearing, hindi yan yung issue. Tama si Senator Chis. Hindi issue yung personal na galit mo kay Morales. Dalahin nyo yan sa iba. Huwag dito. Tingnan mo, anong linyada ni Senator Jinggoy kanina? Ang issue ngayon, si Senator Morales, si Agent Morales na. Oh, anong ginawa niya? Ang line of questioning ni Senator Jinggoy, yung binanatan sa interview ni Morales, si Jinggoy. Pati ka muna. Yes, nauunawaan kita, masakit yun. Pero personal nyo yun eh. Personal na away nyo yun. Ayan mga kababayan, no? Kung plano po ba talagang, kung plano ng mga senador na ipahinto na, tapusin na po itong investigasyon dyan sa PDEA leaks, no? Sayang naman po yung efforts, no? Yung oras na ibinigay ninyo dyan sa pag-iimbestigang yan, tapos wala rin naman kayo makukuha. Dahil ang dahilan lang ninyo ay hindi credible si Morales, no? Or baka may iba pa kayong dahilan, gaya nga ng sabi natin kanina, at gaya rin ng sabi ng iba na mga kababayan natin na nagko-komento, no? Na talagang
may nasaktan, no? Dito sa investigasyong ito. Kumbaga ay talagang may tinamaan. Kung sa tingin mo, libelous yung sinabi ni Senator Morales, ay ni Agent Morales, Senator, idemanda mo. By all means. Hindi ka namin pipigilan sa karapatan mo. Tama yun. Pero dinala mo sa Senate hearing na ang issue, yung PDEA leaks, paano nag-leak? Totoo ba yung document? Totoo bang na adik? Yung ganyan. Yan yung usapin dyan. So kung PDEA leaks mga kababayan, no, ito nga rin nagkakapagtaka. Instead po na itong mga senador na ito mag-focus, no, dito po sa PDEA, iba po yung pinag-focusan nila. No, itong si Morales po, dito na nakatutok ang lahat. Ha? Nakatutok na po dito kay Morales yung lahat ng mga senador. O yung credibility, no? Inungkat lahat ng mga kaso ni Morales, mga kababayan, no? At puro character assassination yung ginagawa nila kay Morales. Instead po na sa PDEA po sila dapat magtatanong kung bakit nakalabas yung ganong dokumento, di ba? Dahil sinasabi naman ni Senator Bato na totoo talaga yan, di ba? Kasi wala namang kailangan may original yan, kasi saan mo kukunin yan na photocopy kung wala kang pinagkopyahan, di ba? Oh. Wala eh. Instead na sa PDEA sana tuloy yung pagtatanong, wala, napunta na kay Morales mga kababayan. Punta dun sa interview. Nanay Fran, sabi niya, pakiparating nyo kay Maharlika na ilabas na mga video at picture na ebidensya na hawak niya. Pinagtutulungan na si Morales. May punto po dito si Nancy Franz si Nanay Franz. Tama po. Sa tingin ko may punto po si Nanay Franz dito. Kung meron silang hawak na ebidensya, dapat ilabas na. Kasi kung napanood nyo yung hearing, talagang pinagtulungan si Morales. Baka mamaya magdelikado pa yan. Si Morales naglakas na ng loob, naglabas na ng video. May punto po si Nanay Franz dito. Thank you po, Nanay Franz. Okay, patas lang po tayo. Kasi we want to know the truth. Hindi ito sa kampihan. Yes, we admit we are a Duterte. We are a DDS. Pero, ang gusto namin yung katotohanan. Ayaw namin ng kasinungalingan para lang maipagtanggol ang Duterte. Hindi po ganon. Doon tayo sa katotohanan. Kaya nga sabi ko, dapat naimbestigahan ng maayos ito. Hinayaan nyo magsalita si Morales. Kaya nga ako sabi ko eto, hindi sa dinidiin ko si President Marcos dito. Pero kung sa tingin niya talaga negative, dapat sa tingin ko pa-drug test siya. Ulitin ko we are after the truth. Hindi dahil may galit ako kay Marcos o dahil maka-Duterte ako, hindi po. Kasi kung naniniwala siyang negative siya talaga, eto na yung pagkakataon niya na mapahiya yung mga tao na nagsasabi na siya ay bangag. Why? Because kami ang DDS that we are after the truth. Hindi dahil nakisawsaw kami sa issue, hindi dahil sa gusto namin ng chismis, but because we are after the truth. Ganyan din po ang sinabi namin before. Kaya nga nung lumipat si Sara, VP Sara, para sumortahan si Marcos, kami po yung binura ng tao, nagalit ang tao, nag-unsubscribe sa amin. Bakit hindi po kami sumunod kay VP Sara? Why? Sinunod namin si Tatay Digong. May sinabi siya. And the fact remains, nasa utak ng taong bayan yan. At ang talaga makakapagpabago lang noon is yung drug test. That is my personal opinion. Hindi po kami nakisawsaw. Hindi po kami nakisawsaw dati. Because you know what? The easiest thing to do before for you to be successful at para ka kumita, during the election, ang lakas po ng Marcos. Ang lakas po ng vlogs ng Marcos. Dahil pumunta na si Sara doon. Hindi po kami nagpunta roon. Because why? We want the truth. Hindi dahil nakikiuso kami. So yan mga kababayan, ano po ba ang inyong masasabi? Dito nga sa mga nangyayaring ito, na gusto nang ipatigil itong at puro pinagtutulungan na nga po itong si Morales dyan sa Senado. No, maging si Senator Amy Marcos nagsalita na
no? Na talagang umiinit itong aminado si Senator Amy Marcos, no? Na talagang meron nga hidwaan between Marcos and Duterte sa panahon ngayon. Talagang grabe po yung tension, no, mga kababayan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, mga karibyo natin, na hindi na pwedeng ipalabas ang katotohanan. Diba? Kasi sa mga vlogs din po ni Ma'am Marlica, sinasabi niya na itong si Senator Amy Marcos ay pumunta, no, at kinausap nga itong si PRRD para lang hindi isama sa drug list itong si PBBM noon, di ba? Hindi naman pwedeng hindi lumabas yung katotohanan kasi karapatan din naman po ng lahat ng taong bayan, lahat ng Pilipino na malaman kung ano po yung totoo. Ngayon, kung for example lang po mga kababayan, kung totoo mga nagpupulburon dati sa PBBM, tapos nagpa-drug test, no? O, negative. Ibig sabihin nun, mga kababayan, nag-stop na po siya. Diba? Nag-stop na po siya. Ang problema lang, diba? Ang sabi ng iba, no? Na baka nag-stop tapos pabalik-balik ba, mga kababayan? Stop naman, on and off ba, mga karibyo? O, yun ang problema. Diba? O, tama nga, mga kababayan. Kasi kailangan din malaman ng buong sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang totoo. O, nagpa-drug test nga po si PBBM. Negative, mga kababayan. Palakpakan po natin. Pero kuni-question pa rin. Questionable pa rin eh. Kahit negative, kuni-question pa rin. Ha? Ano na lang ba ang pwedeng gawin ni PBBM? No? Siguro kung mag-live na lang po. Mag-live testing. Pwede ba yun? Ha? Para mawala talaga yung hinala. Kasi yung iba tanggap na eh. Diba? Tanggap na po. Na yung kung totoo man po yan, sabi nila, nakaraan na yan eh. Tapos na yan eh. Ha? Iba na po na ngayon. Sa present na po tayo mag-focus. Pero there are factors, mga karibyo natin, na kailangan talagang malaman ng taong bayan. Diba? Kasi dahil nga, di ba, sa mga bali-balitang Andres itong sa ating PBBM, so baka totoo na CFL ang nagpapatakbo ng ating bansa. Ha? Well, anyway, kayo na lang pong bahala, mga karibin natin, kasi ang gulo na rin eh. Ang gulo na rin ng natin ngayon, di ba? Oh, maraming mga pumapasok. Di ba, lalong gumugulo dahil dito sa mga nakikisawsaw. Yung inano ko po, yung pinopoint ko po dito, itong si Eric Santiago. Di ba? Walang lang pala nila yon. Imagination lang pala niya yon. Na pagtawag kay Enriquez. Ha? Kayo po ba naniniwala, mga kababayan, na imahinasyon lang ni Santiago yung kanyang mga pinagsasabi dito kay Enriquez, no? Para paniwalaan din ni Morales. Alam niyo, mga kababayan, no? Kasi may threat po doon, di ba? Sa conversation nila, nagkaroon po ng threat sa buhay ni Morales. Kahit sabihin man nating imahinasyon mo lang yun o hindi, kasi rinig ng taong bayan na gugurgurin nga itong si Morales doon sa conversation nila. Whether totoo po yan o hindi, kailangan po yan panagutan ni Santiago, di ba? Kasi for example, di ba, biniro mo lang yung kaibigan, kahit hindi mo for example, yung kaaway mo, biniro mo lang na gugurgurin kita mamaya, di ba? O nagpupunta agad dyan sa police station or sa barangay, magpapablatter yan. Kasi may threat na sa kanya, whether it is true or not. Di ba? May threat po. Yun ang gusto natin i-point dito. May threat po sa buhay ni Morales. Whether nagsasabi man ng totoo or hindi itong si Santiago. Kasi sinabi niya, dapat niya pong panagutan yan. Ano po ba ang magiging desisyon ng Senado dyan?
Diba? Bukod sa nagsinungaling, bukod sa inuto ang Senado, nagsisinungaling po itong si ano. Kung nagsisinungaling man, kung wala man siyang pinagtatakpan, di ba? Paano kung mayroong pinagtatakpan at sinasakripisyo lang ang kanyang sarili para hindi mahuli yung talagang pinaka-guilty sa investigasyon ito, di ba? Yun nga po mga kababayan. Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaction. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.